Okay, sa isang magandang araw mga pre. So meron tayong ruser dito mga pare ko, no, na nagkakaroon ng leak dito sa may block niya. Ngayon, so tinanong ko sa may-ari, mga pare ko, nagpalit daw sila ng timing chain. So ayan mga pre, no. So ang naging problema dito mga pare ko, no. So hindi nila nilinisan yung eto mga pare ko. So hindi nila tinanggal yung mga natirang mga papel na yan, yung mga gasket na yan. Ang naging problema kasi dyan, kahit lagyan natin siya ng tawag dito, sealant mga pre, kapag uminit at nagkaroon niya ng pressure mga pare ko, tinutulak ng ating pressure yung napaipit doon na sealant, kaya yun yung maging dahilan ng pagkakaroon ng leak nito mga pre. So huwag nyo gagawin itong mga ganito mga pare ko. So linisan natin mabuti ito, tanggalin natin yan, and then lalagyan natin ng panibagong gasket. So ayan. Okay, kung wala kayong mabiling gasket mga pare ko, mas maganda gawan na lang natin. Ayan, marami naman na nabibiling belamoid, yung mga maninipis na belamoid mga pare ko na pwedeng ilagay dito. So wag kayong maglagay ng papel, kasi yung papel mas mahina lang sa sa tubig mga pre. So ayan. Okay, so babaklasin na din natin yung kanyang dito sa kanyang sa taas mga pare ko, at kasi naglilik din doon sa baba. So papalitan natin yung gasket niyan para to make sure na wala nang mag-leak. So ayan. Okay, so ito yung ating rocker arm cover mga pre. So isa rin sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng leak ang ating rocker arm cover, itong rubber na to mga pare ko. Ayan. Okay, so i-check natin yung kanyang height. So kukuha tayo ng bolt dito mga pre. Ayan. So ilagay natin dito sa may kanyang tornilyuhan. I-check natin kung gaano pa siya kataas. Okay, ayan. So kung napapansin nyo yung bolt na yan mga pare ko, meron siyang stopper dito. Ayan, so ito yung tumatama doon sa mismong cylinder head natin kapag naghihigpit tayo. Ngayon, sa pag-check ng kanyang height mga pare ko, kailangan ang rubber na yan ay mas mataas kaysa yung ating stopper ng ating tornilyuhan mga pre, no? So kung magkapantay sila, ibig sabihin mga pare ko, hindi na naiipit yung ating rubber. So yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon po ng leak, dahil hindi na na-press or naiipit ang ating rubber. Okay, ngayon mga pre, no, kung halimbawa ganyan, ayan, magkapantay sila mga pre, no, so kulang yung pagka-press ng ating itong rubber, kaya nagkakaroon po siya ng leak, mga konting leak, mga ganun mga pre, no. Ngayon ang gagawin natin, iaangat natin yung bolt pababa, ganyan. So ang gagawin natin is maglalagay tayo ng manipis na washer doon dito sa may baba niya mga pre, dito, para uusod siya ng konti, para yung washer na yun, yung kapal ng washer na yun mga pare ko, yun yung magiging pressure or higpit na iipit dito sa ating rubber. So ganun lang mga pre ang ginagawa ko para hindi magkakaroon po ng leak. Pero kung meron namang bagong rubber mga pre, ayan, so palitan na natin. Okay, so ganun lang mga pre.